kailangan natin lagi silang maprotektahan. Ito, maglalagay tayo ng kusot. Triple purpose kaya yung gagawin natin ito. Ito maaaring ilagay din natin sa pataba ng halaman to. Ang kagandahan lang nito, pag kusot yung ginamit mo, hindi tayo panay linis na linis. Kahit mga 1 buwan o 2 buwan, patong-patong ka lang at hindi lalangawin yung lugar mo. Ayun ang kagandahan talaga doon. Mga prepare na nga yung paglalagyan ng mga sisiw. Nandyan na yung inuman sa gilid niya. At yung kusot nakalatag na. Ganon din yung pakainan niya. Kaya ano pa, dadalhin na natin yung mga sisiw dito. Pakakawalan na natin para maging malaya na sila. Panahon na para hubugin natin sila. Dadalhin na natin sa kabundukan to. Para pabalansin na natin yung katawan nila sa init at lamig. Doon na natin sila palalakihin. Tara na! Doon na sila tatagal hanggang sa pagtanda nila. Ipakita muna natin yung ating pagmamanukan. Yun, yung nasa tuktok na yun. Matinding lakarin pa yung gagawin natin. Ito na yung tamang panahon. Dahil 37 days na sila. Palalayain na natin sila. Nalaki yan. Oh. Ngayon pa lang sila tatapak dito. Mula sa inahin pa lang, ginagamitan na natin sila ng pang-filter ng kanilang mga sililya. Ito yung unang ginagamit natin para maging malusog yung mga sisiw nila. Bago ang lahat, ang tip lang ni Mr. Peps nga pala, ito'y simpleng-simple lang naman. Kailangan handa tayo sa lahat ng pamamaraan. Tulad nga nito, ginagamitan natin sila ng vitamina at maintenance. Ito nga ang gamit ni Mr. Peps nito. Sa 5 araw, ito yung gamit niya. Pag halimbawa, pang-6 na araw, ito naman. Premoxtil. At sa pang-7 araw, Solpar-QR naman ang gamit ni Mr. Peps. Para manatili silang malusog. Hanggang sa paglaki nila, kailangan hindi sila magkasakit para makita natin yung tibay nila sa ruweda. Ayan, tulad nga yan, malaya na sila. Ito tulad nga ng mga breed natin na to. Ito yung mga anak ng white gold natin. Mga hindi na natin sasabihin kung saan mga galing yon, pero sa mga kilalang mga breeder yon yung ating mga ginamit. Kasi sayang lang naman yung pagbibreed natin kung hindi tayo bibili ng maganda. Sayang yung patuka, sayang yung manok. Kaya nga lang gagamitin na natin dito yung paalam na ni Mr. Peps. Balang araw makakabili rin kayo nito. Ito na nga sila, nag-uukay na. Naliligo na sila sa kusot. At nakahanda na rin yung inuman nila. Ganun din yung pakainan nila. Tulad nga ng sinasabi ko sa inyo, yung inuman nila, hindi nila maapak-apakan yan. Hindi magkakaroon ng bakterya. Kasi nasa taas siya. At nasa labas yung painuman niya. Yun. Saka ang kagandahan dito, pag kusot yung ginamit mo, sigurado ko, hindi magagalit yung kapitbahay mo. Dahil ito'y walang amoy kahit abutin pa ng buwan. Pag ganito lang naman kaunti yung alaga mo, siguro mga 2 buwan hindi pa mababasa itong mga amoy. Napakagandang pagmasdan. Yung pinapalaki mo sa kanila ay malusog. Pag nakikita mong ganito na nga yung pinapalaki mo, makikita mong successful ka nga sa ginagawa mo. Sila ay malusog na malusog. Nakakatuwa silang pagmasdan. Malamang maaari tayong kumita rito ng pambigas-bigas. Ito'y magiging for sale to pagdating ng panahon, yung tamang panahon. Meron pa tayong mga bakante. Kahit yung mga kulungan natin na yun, mga bakante pa yun. Kung sakasakali pa lang nais nyo ng mga ganito para makamura na, makabarato pa, hanapin nyo na lang yung link kay Mr. Peps dyan sa comment section. Matitiyak ni Mr. Peps na mas mura to kaysa sa mga tindahan. Tayo hindi na ma-endorser nito. Tayo nagtitiwala lang dito at gumagamit. Kaya sana mapansin din tayo ng Battle Cup. Itong ating ginagawa, simple-simple lang naman. Shoutout sa ating lahat at muli magandang umaga.